palit ng damit ha. Ano yung pinag-uusapan nyo kanina? Alin? Yung bago tayo mag-start, ano yung pinag-uusapan nyo? Sino yung bibigyan? Secret na. Mutang ko. Ano ba yun? Saan ba yun, Jace? Road rage. Pero tama, nagpalit ka nga ng damit, no? Pareto. Ibang linggo na. Ibang linggo. Oo, maba na buhok ni Mads, oh. 3-5 na naman yan. Again. Ano ba gagawin natin ngayon? Wala. Podcast. Wala. Ganito lang. Ganito lang. Ano pa pag-uusapan natin ngayon? Yun na lang, yun. Kasi last episode natin, dami nating paligoy-ligoy eh. Ngayon rektahin natin. Mabilis lang yung episode nun. Oo, mabilis ang last episode. Jason, ano ba yung topic natin? Ano ba yung topic? So, what is the meaning of this world? what is the opposite? What is the opposite? What is Ano nga topic natin ngayon? What is the opposite of success? What is the opposite of success? Ano? Yun yung topic natin. Ay, hindi ko alam. Ano ba opposite ng success? Ano ba yung success? Success. Hindi, na-topic na natin. Di ba? Yung mga... Success na topic na. Ibig sabihin ba ng ano ba yung meaning ng success? Yan. Ako para sa akin, ano meaning ng success? Yeah. Si Justin Montalban. Kung tao siya, no? Successful. Kung Successful na tao. i-compare mo yung success sa isang tao. Oo, successful. Kung i-compare ko Kasi yung opposite, ako. Ako rin opposite. Oh, Pero in So yung topic natin yung opposite ng success. Opposite tayo lahat. Opposite ni Justin. Tatlo. Opposite. Hindi. What is the opposite? Basta yun naman, alam ni Papa Jesus ang totoo, ako yung opposite nyo. Hindi, sa'yo. Oo nga, totoo nga. Oo. Opposite nyo, kayo yung success, ako yung failure. Ay, failure. Ay, ano ba success? Opposite ba yun? Hindi. Yung ba yung opposite niya? Ewan ko, ano nga ba? Ano nga ba yung failure? Ano nga ba? Failure. Pero ano ba? Seryoso yun na. Okay din yung topic na yun. Oo nga. Hindi, opposite ba siya ng success o part siya ng success? Opposite ng success. Sige, Failure tingnan nga. natin. Failure. I-google Oh, sige. natin. Failure. Sige. Pero paano mo nasasabi na part siya ng success? Totoo ba yun? Na part ba talaga? Opposite ng success? Yun ba yung gusto natin hanapin? Yes. Opposite naman talaga, di ba? Opposite of Oh, if you ask a group what the opposite of success is, most like you will say Oh, failure. failure. Sa LinkedIn Base yan kay galing. Google. Sabi ni LinkedIn. Sabi ni LinkedIn. Okay. Di Para yan sa na. inyo ba? Kasi lumalabas, di ba, parang pag failure, parang nagsasucceed ka na rin, ganun ba? Parang pag nag-fail ka, o part lang. Part. Parang true failure daw, you're gonna learn to be successful. Sorry? True failure daw, matututo ka maging Totoo naman yun, successful. totoo naman. Kasi totoo naman, di ba? Parang opposite ng Hindi ka naman parang laging success lang, di ba? Hindi, may kilala ba kayo naging successful na parang hindi dumaan sa failure? Baka may taong gano'n. Si Justin. Kinangkita sa lahat ng episode natin, puro fail yung akin. Parang, Pero ang ganda nga na. Ano ba opposite nga ng Hindi, ano ba sa Success. inyo yung failure? failure siguro yung something na natalo or kunyari hindi ko nagawa hindi ko na-reach yung goal ko. Kunwari, goal ko mag-first sa track and field, mag-gold medal. Nakuha ko lang bronze. Failure na yun. failure for you. Oh, okay. Or silver. Pero some people may say na success ka na rin kasi at least nag-top 3 ka. Or part ka ng race. Or part ka ng race. Diba? So, para sa kanila successful ka ng tao. Depende, no? So, paano mo masasabi ko na isang tao failure ganun? Kung in general in life, Oo nga. paano mo masasabi na failure yung isang tao? Kasi, Siguro, di mo siguro masasabi. hindi mo masasabi. Hirap nga no? Parang sa sarili mo lang, bebase eh. Oh, Kasi parang parang sariling definition Tingin mo. ka sa isang tao, ay failure yan. Di mo gagawin yun. Ang hirap niya. Kasi isipin mo, di ba? Na-define natin yung success ng isang tao because of, let's say, financially freedom. O parang ang layo, ang dami, nagagawa niya yung gusto niya, nasasabi natin success, or may business siya. Di ba? Masaya Parang, siya, ganun. masaya siya. Yan yung yan yung definition natin. Yan yung isa sa definition Nabasa natin. ko rin sa isang book na parang may isang band na parang nakalimutan ko lang pero ito in a short way try ko i-explain yung nabasa ko. Sige. Parang may isang band na kumikita ng 40 million. Net worth niya parang 40 million pero for him failure yun kasi parang goal niya 100 million. Pero may isang band na nakuha ng 20 million pero for them successful na yun kasi what's 20, diba? $20 million for them is like so parang kaya
malaki na. Mm. So, parang for them, Sa perspective. sa perspective mo siguro, magbe-base. Yung definition talaga ng O kasi dati din parang may nakausap ako na kaklase ko sa St. Peter. Parang lagi ko sinasabi na mataas kasi grades niya. So, iniisip ko, di ba? Ako kasi ayoko parang pag mababa yung grades ko, parang iniisip ko failure ako sa sarili ko. So, iniisip ko nung time na yun lang naman, hindi ka naman, nung bata ka naman, hindi mo iniisip na yumaman eh. Yun ang parang para sa'yo ang failure and success is kung or mataas grades mo. So, ang problema ko nung time na yun, yung grades nga. So, siya honor student, tapos top talaga. Sabi ko, ano ka ni? Parang wala kang problema kasi nasa top ka na, ganun. Kasi sinasabi niya, meron pa din, parang para sa kanya, meron pa nga umiiyak para sa kanila failure. Sila, kunyari, Di perfect. Oo, di perfect. Depende talaga nga sa Di first honor. Kunyari, nag-95 lang. Pasado na. Nag-95 lang, umiiyak pa, di ba? Parang ganun. Sa pasang-awa, masaya na kami ni Jason. Si Justin pala yun. Si Justin nalulungkot. Justin yung nalulungkot pag 99 na. Kulang 100 dapat. Depende siguro sa standards or sa perspective ng isang tao nga. Totoo. Siguro, mag-ano na lang tayo. Kung ano yung failure para sa atin, di ba? Pwede. Ganun din kasi yung isip ko dati. Nung dati, failure talaga sa akin. Kuwari mababa yung grades. Parang feeling ko na parang wala na ako future. Naalala mo, yung parang end of the world na pag gano'n. End of the world. Marami bata ka. Parang napagalitan ka ng teacher mo. Parang meron ako, parang naisip ko na kung mga classmate ko rin nagkakating gano'n. Parang naisip ko na parang may failure siguro to gano'n. Nung bata ako gano'n ako mag-isip na parang lahat talaga lang sa school. Lahat umiikot lang doon, nag-revolve. Umikot lang sa school. Papagalitan tayo pag bumagsak. Tapos basta every time na nag-fail tayo, parang pinapunish tayo sa failure, di ba? So, ayun, parang nung na-realize ko habang tumatanda tayo na parang hindi naman pala ganun yung sa buhay talaga. Na parang napapansin ko the more pa nga nag-fail yung tao, dun pa yung mas naging successful. So parang ako kasi napansin ko nung sa school namin, yung mga nag-fail, yung mga sobrang galing sa class. Yung magagaling, yung mga top honor, yung mga honor. Yung mga honor, di ba? Parang hindi sanay sa failure. So, di ba usually mga nagbi-business yun yung parang talagang naging parang successful, di ba? Ano ba yung kailangan sa business? Parang sure naman mag-fail talaga, di ba, sa business. So, yung mga magagaling sa school, hindi sanay sa failure. So, titigil na agad. So, pag nag-fail siguro sila sa business, parang ano feeling to? Parang sanay ako perfect lagi. Laging takot. Sobrang mag-iiba kasi, or diba? ang ganda nung sinabi ni Jason kasi parang yun nga, kahit ang gagaling nila, di sila sanay mag-fail. Parang nagugulat sila pag paano ba to? Nagpapanik sila pag nag-fail ako. Paano? Unlike kunwari, yung mga gagaya ni Jason or mga ibang nag-fail. Nag-fail dati. So pagdating mo dito sa real nag-fail world, in terms of grades. alam mo na paano alam mo na paano i-handle yung failure na. Hindi, ano lang to. Kailangan ko to harapin. Kailangan ko to gawa ng paraan. Kaya ang nangyayari, at the end of the day, honestly speaking, mas naging successful si Jason sa mga first honor niya. Kasi, honestly, alam niya kasi i-handle yung failure. Alam niya kung paano. Kunyari, pagdating sa business, di ba? Shit, ganito kita ko. Alam niya paano siya mag-innovate. Ano kailangan niya gawin. Kasi nga, sanay ka na sa failure. In a young age, nasanay ka na mag-handle ng failure. Unlike yung mga first honors mo na nagpapanik, umiyak, mga iba dyan, ina-anxiety pa na offense. So, mga... Pero pa kayo, di ba, parang papakamatay pa nga. Di ba? Kasi nga, hindi sanay. Hindi sanay sa... pag nag-fail, tapos... Daming kwentong ganun. Yung, kunyari, hindi bumasa, kunyari sa bar exam or sa mga board exam, di ba? Parang, nafe-feel nila. Buhay nila. Failure na. Kasi sa bagay, may marami kasing pressure, kaya nagpapakamatay iba dahil pressure ng magulang, sa pressure sa sarili na nagsaset ng standard, sila na masyadong mataas, akala nila. I mean,
So, feeling ko naman ma-achieve nila pero nagkataon ng that moment, hindi nila na-achieve. So, nagpapakamatay yung mga ganong klase. So, hirap nga naman. Mahirap kasi kunyari sa school nga na sabihin natin sa high school, ikaw pinakamagaling. Pagdating mo naman ng college, ibang laban na ulit. Oo, Tapos, ibang set of problem na naman. Naging third honor ka na pagdating mo ng college. Yun talaga may mas magaling talaga sa'yo. Tapos may mga tao talaga hindi talaga matanggap yun. So, ganun talaga. Tapos tama yung mga ano. Kaya, naano ko sa failure sa na okay lang mag-fail kasi lagi ako nanonood ng NBA. Yung mga the more you fail, the more you succeed, di ba? Sa basketball maganda. Lesson yun eh. Yung failure sa basketball na. Kasi totoo naman eh. Lagi, di naman ikaw lagi pinakamagaling. Natatalo rin kahit yung mga LeBron James, Michael Jordan. Di ba? Tapos, mas nagsasucceed. Kahit si Jason Chua, 3 points, kala nyo. Mas nagsasucceed sila kasi dahil sa failure na yun. Kasi, wala namang perfect na puro lang panalo eh. Parang ganun. Galing nga pag ino mo siya sa life. Okay din mo sa life. Kasi may ganun din ako parang sabihin ko sa business. Pag nag-fail ako parang yung dati parang titigil na ako, bad trip na ako. Nawawala na ako ng motivation. Yun. Pero maganda pala kahit nag-fail ka. Ang maganda siguro sa business is wag ka talaga titigil. Kasi pwede ang sabihin natin 20 years hindi ka pa rin kumikita, 15 years, di ba? Tapos biglang pagdating ng 15 years, doon ka bumubano, di ba? Yun, basta wag susuko siguro, no? Yun siguro. Siguro sa akin yung feeling ko kasi yung failure. Kasi di ba parang tama nga sinabi din ni Jason. Na you never failed. Hindi yung sa pag... Hindi yun. Kasi ka lang, sorry. Hindi imagine ko lang. Kasi based lang to sa experience ko na parang tama yung parang ganun din yung experience ko yung kay Jason. Pag yung sa school. Kanya sa school. Yung pag sabi parang ang norm is pag fail ka parang nakakahiya, something depriving, parang something na nalulungkot ka basta something nakaka-depress, something na shit, wala lang something hopeless pag after na-experience mo yung failure. Yun which is yung parang ganun yung mindset ko din at the young age ko nung sa school ako. Pero nung tumanda nga ako, parang sabi ko ang failure pala parang part ng buhay. Yung parang hindi pala siya yung tipong part ng success rin, no? Hindi. Pwede siyang part ng success. By the end of the day, part siya ng progress, part siya ng life talaga. Yung parang ang point ko is kasama siya, hindi siya pwede skip o parang never siya magi-skip sa buhay mo yung failure. Kumbaga parang right or left lang, parang ganon. So, pag nagpunta ka sa kanan, may consequence talaga na pwede kang magkamali. Pag nagpunta ka sa kaliwa, may consequence na pwede ka tumama or pwede rin maging mas maganda yung buhay mo. Parang talagang ideally na parang yung failure for me is wag dapat katakutan. Yung parang wag mong parang isipin na end of the world pag nag-fail ka. Yun yung natutunan ko yung simula nung parang natutunan ko ka-graduate or yung the experience din sa buhay yung mga nakikilala mo na, diba? Yung mga nakikilala ko rin tao na parang kasi katulad ng sasabi nyo kanina like yung mga famous athlete, diba? Parang sabihin nila Michael Jordan, kilala naman karamihan naman kilala si Michael Jordan. Pero natalo sa isang game or sa isang series natalo. Hindi naman natapos yung buhay niya eh. Makikita mo, pero pag natapos yung career niya, makikita mo pa rin ang pinagkukwentuhan lang naman yung success story niya, yung ano yung nagawa niya maganda eh. So, kumbaga, by the end of the day, ang point ko lang doon is, normal sa buhay natin na matalo ka, kasama lang sa buhay na magkamali ka. Pero ang importante doon sa pagkakamali or sa failure man na term natin na failure, mag-quit. Oo, wag kang magka-quit na parang tuloy mo lang din yung laban mo na pwede ka ngayon talo ka. Pwede ka ngayon failure ka. Pero pag tinuloy mo ulit yung progress or yung gusto mo ma-achieve dahil yun yung definition ng success, hindi mo magagawa pag mag-option mo ng huminto or magre-rely ka dun sa pagiging failure na ako, wala na, ayoko na. Tinry ko na yung lahat. Tinry ko na, titigil ka na. Pag tumigil ka na, dun na talaga sa akin. Yun na siguro para for me, yun na yung failure na siguro yun. Or pwede rin siguro hindi maging failure basta as long as in-accept mo na hindi mo na yun. Magpalit ka na ng iba mong objective, magpalit ka ng ibang goal mo. Kasi necessary naman na hindi yun napunta sa'yo, failure na for me. Like, kunyari, career ko, gusto ko talaga mag-basketball. Yun ang talagang goal ko. Pero ang reality kasi hindi naman hindi ako athletic, hindi ako talented nila ng ibang mga napunta sa PBA or sa NBA, yung mga ganun. So, pag minsan ibahin mo nga lang yung perspective mo, reality. Kailangan i-balance mo din yung perspective na ito talaga talent na meron ka, ito lang yung nag-gain mo from your experience, ito lang natutunan mo from this timeline. So,
tignan Hindi mo ka rin. failure kasi nag-succeed ka sa field mo eh. Oo nga eh, katulad nga, di ba, nag-excel naman ako or kahit pa paano, nagpo-progress ako sa iba kong career. So, kumbaga, kailangan mo lang ibahin yung perspective o yung lente na tinitignan mo talaga para masabi mo maging successful ka. Hindi, yun nga, iba-iba kasi tayo ng definition of success by the end of the day, di ba? Katulad nga sasabi mo, ganda example mo kanina na yung isang banda, 20 million yung na-achieve, they feel success na, di ba? Parang yung isa, 40 million, kulang pa. Kasi ang goal nila, wala. By that perspective, feel ka nga. Kung yun ang definition mo, 100 million. Pero kung titignan mo naman yung different perspective dun sa sitwasyon nila, 40 million is 40 million. Ang layo na yan. From zero ka nag-start eh. Zero. Kasi ang akin, tignan mo din kasi, kung saan ka nag-start, hindi lang siya lagi end result. But then, importante yung progress from the beginning. Hindi siya lagi yung end result, ang result for me ng pass or failed, yung success o hindi. Importante kung from the beginning, ano ka na ngayon. Kung magtagal ng isa, 1%, then okay, fine. Still winning. Pero maliit nga lang na pagkapanalo. Or maliit na success nga lang yun. Pero by the end of the day, still a progress. Still winning. Positive note. Pwede mo nga tignan ng different lens. Diba? Parang sasabi nga nila, half positive. Kunyari, sa isang baso, diba? Half empty, half full. Diba? Parang yung simple yung gano'n. Yung half empty, negative yung, parang medyo negative yung pasok sa'yo. Pero pag sinabi yung half full, half a million. Positive eh. Pero kalahati, 500,000 na nawala sa'yo. Parang gano'n. Ang sakit eh. Pero half a million kang nanalo. Parang, positive. Basta yung mga ganong different term lang. Masasabi mo na kung paano shifting ng perspective. Paano sabihin. Hindi kasi ganito yun, ang unang gagawin mo is magta-try ka. Pag magta-try ka ba, laging success ba yun? Siyempre, pag try mo, doon mo malalaman, mali to, fail tong bagay na to. So, tatry mo siya ulit. Doon ka na pwede mag-succeed. May chance may chance mag-fail ka ulit. Tapos, hanggat sa try ka ng try, hanggat sa mag-succeed. Tsaka alam mo na yung mga mali mo doon sa unang best mo. Kahit alam mo, at least mas better. Nag-improve. Kahit hindi ka pa mag-succeed doon sa next try mo, kahit fail pa rin. At least may sabihin natin kahit konting improvement doon, 'di ba, syempre. Basta yun yung pinakamaganda nga is mag-try and mag-kick-win. Tsaka yun, 'di ba? Isa sa mga siguro ito para mas medyo mas bata or mas modern age. Like kunya sa pagkagawa ng content, diba? Kung gusto mo hindi naman for the first content mo Sikat ka agad eh. Tama. Lahat naman ng content creator or lahat ng mga influencer, celebrity na kilala mo ngayon na by social media, consistent sila, ginapang nila naman yan. Hindi naman yung ngayon, nag-video ako, boom, 1 million view, 3 million view. May ganun. Pero sobrang... Siguro bumaril ka sa Antipolo, pwede. Diba? Yun nga. Pero by the end of the day... Pero mahirap, diba? Like, once in a blue... Yun ba yung definition ng content creator as mag-trend ka ng isa? Hindi. Ang gusto mo maging relevant ka na forever. Or, I mean, makilala ka, marami kang follower. Parang Ashton Hall, nagdidip lang ng mukha sa ice. Diba? Yun. Katulad, isang example, yung nagtitrending ngayon na si Ashton yung para malalala yung nag-aalagay sa tubig. Ano bang tubig yan? Sapa. Basta yung blue, mahal na tubig. Sapa something. Diba kung titignan mo yung background niya, tinignan ko yung content niya. Taon niya na ginagawa yung ganung klaseng content. Hindi, pero before nun, ang dami niya pang ginagawang iba. So, diba? Ang dami niyang tinatry. Ang dami niya tinatry. So, pwede natin i-define yan as failure. Hindi pa siya sumikat eh. Pero tingin mo, end result, hindi siya tumigil. Keep on trying. Ito yung gusto ko. Yung morning routine pala yung mag-boom. Hindi mo, you never know, di ba? Hindi mo masabi. Pero ang key doon is, hindi siya tumigil. Hindi niya kinonsider as failure yung mga bagay na ginawa niya before. Basta sa kanya, hindi, nakapag-video ako, happy na ako, bahala ka, ito gusto ko gawin, ito na yung, o kung di man yung perspective, basta tinutuloy niya. Kung ano man yung reason niya kung bakit niya tinutuloy yung paggagawa ng content na yun. Kasi alam niya, someday, mag-pay off siguro to. Parang ganun. Which is, nangyari nga sa kanya, di ba? Parang, gusto niya lang talaga. gusto, pwede din, di ba? Pwede lang. Gusto niya, tapos, niya, binidyohan niya, kinontent. Kasi marami naman ganun eh, 'di ba? Yung hindi mo naman hindi ka naman gusto maging content creator and na-enjoy mo. Bilang kumikita pala ako dito. May ganun din naman. Nag-switch ka doon. Maganda rin hindi ka nag-expect tapos biglang boom, 'di ba? You gotta make at least 10 million. Diba? Kumbaga ang akin talaga doon, by the end of the day, for me dapat burahin mo yung mindset na failure is parang ikahiya mo. Yung parang wag mo dapat. Ako kasi ganun ako dati. For me, parang pag nag-fail ako, parang nahihiya ako. Lahat naman. Pinapanish kasi, di ba? Oo, yun nga. Nag-fail ako. Actually, baka nga may effect yun. Maganda yung sinasabi mo. Sa generation kasi natin, tama si Jason na parang sa school. Tatago yung report card mo. Oo, parang, ma'am, may pula, di ba? Or parang, alam mo, pag
Papagalitan kay, oo nga. Tingin ko ang magandang way dyan is, as a parent, figure out mo bakit nag-fail yung anak mo. Help Hanapin mo them, yung weakness niya. Tulungan mo bakit siya nag-fail doon. Huwag mong pagalitan. Oo. Depende pagalitan siguro. Kung talagang may alam wala mong... talagang ginagawa. Oo. Alam mo yung di talaga pumapasok. Nagpa-basketball lang, papasok pag intrams na parang si Allen. Mahirap nga kasi pag nauunahan ng takot. Oo. Kasi Mahirap. lahat tayo talaga dadaan sa pag nag-aaral. Parang basehan yung grades, kung failure ka. Kung compare ka sa ibang anak, sabihin, ito nga, ang taas ng grades yung kay, yung Parehas lang naman kayo ginagawa. Yung anak nito, ang taas ng grades, so, ikaw, puro ka lang Puro kasi computer. As bata, no, pag-compare ko, parang Actually, makes down sense na yung down. sinasabi nyo ngayon. Ngayon ko lang na-realize. No? Siguro kaya nga yung mga Gen Z mas matry. Try ng try. Kasi siguro dahil nga, di ba, kasi tayo na yung parang Tayo parent. tayo na failure is wrong. Failure dapat parang equal to punishment. Punishment. Parang ganyan. Kasi di ba, ngayon, di ba, ako, nakikita ko lang kaya siguro baka ganun nga yung Gen Z generation niya. Kasi nga, tayo, dahil alam natin pinapagalitan tayo pa nagkamali, tayo bilang sa mga anak natin, sa mga batang kilala natin. Hindi natin pinapagalitan. Hindi, okay lang yan. Kasi naramdam natin mapagalitan na, uy, pag bumagsak ako, pinapagalitan ako. So, ayaw natin ulitin sa mga anak natin o sa mga pamangkin. Siguro, baka unconsciously, ganun din yung mga parent na bata ngayon. Iba yung Gen Z. O kaya siguro yung mga Gen Z, mas war on okay sila na mag-fail. Or hindi nila masabing yung fail is rejection or hindi nila ma-define yung failure na nakakahiya kasi nga hindi naman sila napapagalitan ng magulang na. Or for them, hindi siya negative. Oo. Or siguro, sige mag-fail ako. Process siya, process. Bumagsak ako ngayon, tapos bawi na lang ako. Bawi na lang ako. Ganun lang siguro naisip nila. Oo. Kasi nga, baka nga dahil nga tayo na yung parents, tayo na yung generation ng magulang na nasanay tayo na ayaw na ulitin yung mga pinagalitan ka naman nanay pagbagsak ka. Baka lang. Lagi ako naglo-look back sa past na parang tangina sayang kung dati pa lang naintindihan ko yung concept talaga ng failure or nung mas bata ako, mas naintindihan ko yung failure. Baka ngayon mas successful ako, mas marami narating ko. Fail harder, di ba? Fail faster. Parang ganon. Para makita mo ka. Succeed fast. Parang kasi alam mo, kung alam mo ng pagdadaanan mo talaga yung failure, dapat daanan mo na lahat ng mali para at least. Sabihin natin 30 na business, di ba? 30 na business fail. Tapos sa 31 pala mag-boom. Ano kabilis mo gagawin yung 30 na yun? Dapat sinimulan mo na yung 30. Totoo. Dapat wag ka matakot i-try yung 30. Tama. Para mag-build pala yung plinano sa'yo ni God na parang, bibigyan kita ng 30 na business, fail yan lahat. Tapos yung pang 31 yung first. Siyempre, gagawin mo na lahat ng 30. Siguro, ang bilis mo na gagawin. Gets. Kumbaga, imamalig mo na yung 30. Kasi sa 31 naman, guarantee na tatama. Ang daming success story na yung mga pinagdaanan. May mga parang collective nga na mga quotes ng mga successful people na parang, isa yung kay Michael Jordan na parang I failed. O parang I missed 1,000 shots. That's why I succeed. Parang ganun. Tapos, Steve Jobs, parang I failed over and over again. That's why I succeed. Ganun. May mga quotes silang iba. Parang template na nga yan eh. Parang template na sila. Pinapaganda kasi yung kwento talaga. Hindi tsaka pinapaganda ng kwento. Tsaka yung isa nga, may isa rin akong, ewan ko quote yun or basta nabasa ko lang din. Yung si Usain Bolt, diba parang 9 seconds siya tinakbo. Sabi niya, 4 years kong pinrogress siya para matakbo ko ng 9 seconds. Kumbaga, sabi niya, experience talaga nagpadating sa akin. Kaya ako narating yung 9. Hindi siya yung one day natakbo ko ng 9 seconds yung isang sprint na ganun kahaba. Parang sa kanya, hindi yun, compounding yun na small wins na ginawa ko yun from day one, from first year up to this fourth year na natakbo ko ng 9 seconds yung isang 100 sprint meter dash. So, kumbaga, nag-fail siya. Hindi niya lagi nagagawa yung 9. Hindi kasi, every successful story, hindi mo titignan yung failure. Exactly. Part siya ng progress. Yung ending. Hindi mo nakita yung parang kung paano na-reach ni Jason yung kung ano siya. Hindi mo nakita yung pinaghirapan niya na bumaba siya to give it to grab. Hindi mo nakita mo na lang yung biglang si Jason may nakakotse na laging result na lang yung tinitignan. Results yung mga lagi natin parang sample yung sa pag-artist. Sige. Hindi nila nakikita yung, sabihin natin, ito na lang sa PBB. Sabihin natin na iniisip nung iba na swerte yan kaya sumikat niya kasi nag-PBB.
Pero hindi nila nakikita na pumipila din yan. Dami rin pinagdaanan ng iba. Na-reject din siya. Na-reject, Shortcut din talaga ata. Pero may short. Pero tayo mga di nag-audition. Hindi, siguro pag anak ka ng mga syempre, matik na yun. Ano yun? Pero next Yun yung yun na yung pinaghirapan ng... Di talaga fair. Yun na yung siguro yung pinaghirapan ng mga parents mo. Yun naman. Di ba? Pero, yun nga, by the end of the day, Di fair. Hindi, tsaka kunyari, let's say, ako yung anak nung, na naka-shortcut ako, kunyari ganun. Nakapasok ka. Pero hindi ako nanalo. Paano Sa pakiramdam ko, failure ako. Pero, di ba? Kasi, sa pakiramdam ko, kasi may backer na. nag-audition, tapos di ako nakapasok. For me, successful ka na. Kasi nakapasok ako. Exactly, di ba? Yun nga, sa different lente mo lang titignan talaga yung mga pero backer. para sa akin talaga, yung failure, like, kung depende naman kung saan mo siya titignan. Kaya nga gusto ko to nung binanggit ni Jason na itawag natin yung failure. Kasi, sa sobrang gusto ko yung failure ngayon na parang ine-enjoy ko ng mag-fail? Di naman. Okay like, na yun eh. Ine-enjoy ko na siyang harapin or i-face yung failure para para mas kunwari, like, dati kasi, sige, sa basketball perspective ko na lang yung example. Kunwari, may bad game ako or kunwari, yun, malungkot na lang ako. Parang the next day, ang hirap maglaro ulit or ang hirap mag-gym ulit. Like, ang hirap maghanap ng motivation. So, bilib na bilib ako sa mga tao na parang kahit natatalo sila or nag-fail sila, hindi lang sa basketball, sa business, sige. Kahit nag-fail sila sa business, nag-fail sila sa auditions, the next day lalaban pa rin sila. The next day mag-audition pa rin sila. Try out pa din. Try out pa rin. Nag-gym pa rin. Gagi, sobrang hirap kaya mag-gym or mag-work hard or mag-audition na parang hindi ka motivated. Sobrang hirap pag yung, kunwari, kakagaling mo lang sa talo, kakagaling mo lang sa binagmumura-mura kang director, tapos the next day may audition ka. So, pa rin, no? Sobrang hirap, pero bilib ako sa mga taong, puta, pagdating niya the next day sa audition, kala mo di siya namura yesterday, galing niya pa rin, na-perform niya yung, nakaiyak pa rin siya ng maayos. Sanay na mag-fail. So, yun yung gusto ko matutunan ngayon, na, di ba sabi ko na parang sana in an early age, sana natutunan ko, or mas naiintindihan ko yung failure. Pero ngayon, mas natuwa ko kasi, kahit pa paano na, experience ko pa rin siya at a young age. Di pa too late. Tingin ko parang feeling ko meant to be na ngayon ko siya natutunan or ngayon ko siya mapag-aralan kasi ito talagang gusto ni Lord na from this age or from this time ako magsasucceed kasi ngayon niya lang pinapa-experience sa akin yung failure. Kumbaga ngayon mo nare-realize yung mga bagay ba? Yung mga lumalabas na diba yung may-ari ng KFC parang ilang taon na bago pa nabuhay KFC? 60, 70? 70 years old, diba? Bago na yung recipe. Doon po siya. Di mo naman enjoy yung pera mo. Tsaka yun. Hindi, pero ibig sabihin nun, 70, di ba? Parang doon siya pinaka nag-enjoy. Sigurado, from 70 to 90, sabihin na, ay, sakay na ba? Huwag naman sana. Hindi, pero sinasabi ko lang na, yung KFC story. Hindi, sinasabi ko lang na pag yung business mo na, hindi yan lagi, Saka it's better na ma-enjoy mo yung later. Oo. Kasi never mo ma-enjoy. Di ba? Better late than never. Di ba? Pero kumbaga point of view mo. Ikaw gusto mo maging KFC. So 70 pa ba? Ako sa akin, sige, sige, bigyan natin yung scenario na pero yan. feel ko nag-succeed na siguro siya, pero yung sagad na yung KFC yung recipe. Diba? Ako siguro kunwari, mga nasa 5 million na siya, pero 70 siya yung nag-100 million. Yung sobrang dami na talaga. Tsaka okay sa akin yung kasi, sino mo pag-iiwanan ko nun? Yung mga ko rin, loved ones ko din. Oo nga. Yun nga, kumbaga, kung titignan mo na late siya, for us, parang failure, kasi hindi niya na-enjoy yung sabihin mo na, let's say sabihin ko na lang na 70 years niyang ginagrind yun, hindi siya nagiging success, all the failure. So ina-assume natin malungkot kasi fail lang definition natin. Kasi tagal niyang binil. Pero ang goal naman niya, gusto ko yung anak ko may maiiwanan ako sa anak ko. Yun yung success para sa kanya. Yun ang success sa kanya. So by the end of the day, siguro baka depende. happy siya. Diba? Baka happy siya. Diba? Depende sa ano yun. Pero kung ako din naman ako Jesus, wag naman sana din sa. Gusto ko kasi ma-enjoy ko yung pera. Kahit 60. Akin okay lang yun. Akin okay lang yun. Kunwari, may mga restaurant na ako. No? 5 million worth. Tapos kung abot ako ng 100 siguro pwede. Billion worth, pwede na. Ganun kalayo na. Pati yung Coke, di ba parang tagal bago pa na. Lahat naman may kwento. Imposibleng Ito isipin mo nga yung sana Coke na lang. yung mga nagugulat ako yung mga kunyari kasi yung Gucci, di pa nakikita mo nandyan na yun eh. Di mo nakita yung mga
Nag-online din ba yan? Kunyari lang yung dati. Siyempre din online, wala pa naman online dati. Nagbebenta rin ba sa parang Divisoria yan? Like ito, sige. market, Isang example din. Shoutout Gucci pala na kay siya eh. Walter Benavides sa Shawarma Shop. Okay. Si Walter, Oo. nag-start siya, naghihiwa daw siya ng meat ng shawarma. Mm-mm. Kasi nga, minsan kunwari, biglang hindi pumasok tao niya. Siyempre kailangan minsan Ikaw magtatrabaho. So yun yung mga hindi raw nakita ng mga tao. Nakita na lang nila Yung resulta. yung ganun resulta naman ng lahat eh. company niya, ganun. Ng restaurant. Kaya maganda nga yung ano yun, na parang yun na yung titignan mo kung makakita ka ng successful na tao. Yung Yung isipin process mo, na. ano kaya yung pinagdaanan. failure na to? Ano Kasi- yung pinagdaanan niya? Pwede mo kasi sabihin nga, yung sabi nga ni Ver na, wala, swerte lang siguro. Swerte lang yan. Kumbaga kung ganun ka mag-isip kasi parang di ka matututo eh. Parang every time makita ka ng Ay, swerte lang yan. successful na tao, wala, nauna lang yan, swerte lang yan. Pero kung Tama, isipin mo, ano kayo, grabe May siguro. failure yun. Tama. Kung hinahanap mo yung process kung Ano paano kaya niya ginawa nito? ginawa. Ano kaya yung sinacrifice nito? Ano kaya yung parang, siguro, grabe yung puyat nito. Parang kasi si Jogs, di ba? Si Jog. Shoutout rin sa pinsa ko si Jog. Parang, Hindi niya nakikita yung Monday to Saturday niyang work. Yung 6 hanggang 6 p.m. nasa office siya. Nakikita niya lang yung biglang company niya. Malaki na. Gano'n. Diba? tapos nakachat ko siya ng isang araw, parang sinabi niya, parang mag-business na raw ako ulit, parang gano'n. Tapos, wag mo, sa una talaga talo, ganyan talaga sa business. Wag mo isipin nakikita ka talaga agad. Talaga, ang style lang talaga, lalo na raw pag Chinese, parang, wag lang talaga titigil. Yun yung mga mali ko doon na pag feel ko wala na or feel ko mag-fail na, titigil na ako. Diba? So, yun yung ginawa rin ni Jogs, diba? Parang hindi siya tumigil. Tapos ngayon, sobrang okay na niya. Talaga. Pero yun nga sabi ko, parang dapat talaga yung maging part lang talaga siya ng proseso. Yung kunyari, yung failure or talo. Parang, tawa kasi naman tayo, nakakaramdam tayo ng demotivation, nakakaramdam. Pero, yun nga, magpa-pass by din naman niya. By the end of the day, lagi ka na rin timeline sa sarili mo. 1 week lang ako magmamore na parang, namatayan ako. Feeling ko, namatayan ako ng negosyo. Kasi mahal mo eh. Paano ka magtatrabaho ng gano'n? Yun, kaya niyo ba yun? Yun yung tanong ko sige sa inyo. Sa akin, okay lang naman. Demotivate ka. Kunwari ako, sige, kunyari kung baga Kobe Bryant perspective or kunyari si Kobe parang galing sa bad games, sobrang kunyari game winning shot or lows in the finals. Paano ka magta-training the next day? Sa inyo, kunwari, paano kunyari napagalitan ka o na ano ka sa work, paano ka mag-work na demotivated ka? Pag ako napagalitan naman, tapos talagang kailangan ko gawin yung kunyari, kailangan ko magtrabaho or kailangan ko talaga mag-workout. No choice ako. Talagang pero kunyari, let's say, namatayan ka kasi feeling mo failure yun. Kunyari, may nangyari talaga sa buhay mo, something exceptional. Sa akin, okay lang kasi mag-pause. Okay lang din na tumigil ka for a day, for a week, for a month. Let's say, kung yun yung kailangan mo talaga, pero by the end of the day, you know when to stop or when to start again. Parang kailangan mo talaga Di pwede habang buhay naman. Nakaka-pause. Kailangan mo talaga kaya nga may break eh. Kaya nga tayo matatawag na break. Kasi sabi nila may burnout. Diba? Okay lang mag-break. Sa akin, hindi problema yung pag-break. As long as may limitation ka sa pag-break. Hindi siya dapat, wala. Habang 5 taon ka ng break. Yun nga. Kasi kung 5 taon kailangan mo, fine. Sa'yo yan. Malay mo, di ba? Malay mo. Pero, yun nga. Mag-ihalta mo naman yung maging ka sa reality. Sa timeline kasi pwede natin maximum life natin 100 years, 70 years. So babalansin mo din eh. KFC. Okay, di ba? Ikaw din eh. Kumbaga, pero kung tulad ng sinasabi mo ako, ang question mo is yung demotivated ako at kailangan ko bukas. Wala, show up lang talaga. Okay lang naman. Siguro low performance ako that day, kinabukasan low performance ako, pero I still for me show up na yun eh. Parang times 10 yun yung mga tinatamad kang, yung feeling na tinatamad kasi nag-show up ka. Yun talaga parang yun. Times 10 yun ng isang araw na motivated ka eh. Oo, totoo yun, promise. Compounding nga, di ba sasabi nga. Tsaka, ito tumatatak talaga sa akin to. Dati hindi nag-make sense sa akin yung sinabi ni Kobe. Yung progress mo o yung in the workout ka na, yung nag-gym ka, yung nagpata-tryout ka, nagdi-dribble ka, yun na yung dream. Hindi yung dream yung process yung dream. Sabi, nung sinasabi ni Kobe, nung narinig ko sa kanya, sabi ko, ano ibig sabihin niya doon na yun yung dream? Progress nga yan. Parang, wala naman, di ko pangarap mag-gym. Gusto ko yung, Di ko pangarap maghirap. Oo. Gusto ko yung relax yung buhay ko, nakabathtub ako. Di ba yung ganyan, nasa jacuzzi ako. Naka-helicopter ako pupunta sa diba? games. Pero, nag-make sense sa akin na parang, kasi part siya ng buhay. Kasama yun, hindi mo ma-define ang success without this progress, without this experience. Hindi mo makukuha yung result na gusto mo o yung ending na nakikita mo na definition mo ng success without this progress, without this workout, without this tryout, without making shot, missing shots.
Kasama yun eh. Kumbaga sabi ko, lahat nangyari sa buhay natin. Ngayon, katulad nga, di ba, the podcast, reality. Ilan lang subscriber natin? 7,000 sana, di ba? Parang yun, di ba? 7,000. By this time, we can say na failure kasi ang target natin by last year, ang goal natin, sana by before 1 year, maka 10K tayo. O tsaka sana, kompleto. Kompleto, di ba? Like all, Doon, failure na. Oo. Failure, daming request na, uy, sana makompleto kayo. Kung nagpapadala tayo dun sa feeling natin na failure na, tigil na tayo. Wala na. Tsaka di ba napag-usapan naman natin, sige, share ko naman na, napag-uusapan, wag na kasi wala si ganito. Pero, isa tayo nag-push, hindi, try lang natin, wala namang mawawala. So, for me, nananalo tayo ngayon, probably hindi sa iba, sa perspective ng iba na ibang podcaster siguro na parang pwede tayong lalait, hindi natin alam na wala namang yan, dahil wala namang sense yung mga kausap to mga... Si Justin lang? Hindi. Hindi, lahat tayo. Si Justin lang, nakikinig lang yung tatlo. Hindi, di ba? Point ko lang ganun. Parang, maybe sa kanila or sa mga ibang viewers na hindi nakikinig or mga siguro may haters man lang tayo, for me, hindi ko naman alam. For them, failure tayo. Parang, walang kwenta na yung ginagawa yan. Hapon oras lang yan. Hindi naman nagme-make sense eh. Pero sa atin, sa perspective natin, as long as ginagawa natin doon, masaya tayo, sharing opinions, nagpo-progress tayo daily by day, kahit wala namang income, kahit wala namang nangyayari, for us win, mali mo, one day, balikan natin itong video, 100K subscriber, di ba? Parang magaling talaga tayo mag-podcast, magaling tayo balikan natin, di ba? Kumbaga, by the end of the day, for me, ito yung progress na para sa atin. Sabi nga ni Kobe, ito na yung dream. Ito na yung dream. For us, for them, failure to, pero for sa atin, para sa akin, nagsasuccess tayo. Ito na yung progress natin. Parang towards lang yun marathon, tama. Parang, nakikita ko, tangina nakaka-marathon si Jason, si Grino, or si Justin, di ba? Pero di namin nakikita yung mga 10K per day, mga 5K nyo per day. Jason, di ba, yung takbo niya. Parang, nakita lang namin yung medal. Paano niya nagawa yung 21 km? Pero nung tinry niyo na, di ba, na-try mo na yung 10 km. Una, hindi niyo ma-imagine. Paano ba ginawa yun? Paano ba natapos yung 10 km? Napakahirap. Pero nung ginawa niyo na, nagawa niyo naman eh. Probably, different time. Pero still, nagawa niyo. Nakuha mo yung result. Which is, kung yun ang definition ng success, still, nakapag-success ka. Saka mahirap din. Mahirap din kung di ba sa motivation ka magre-rely eh. Kasi dapat wag talaga. Feeling ko kung motivation lang, feeling ko sa simula lang talaga yun eh. Real life pa rin. Wala talaga yun. Maganda yun. Kung ma-feeling mo demotivated ka na tapos wala na, ibig sabihin, di masyado malalim siguro yung di mo talaga siguro gusto. Kasi most days, demotivated ka rin. Oo. Feeling ko lahat. Hindi mo kailangan yun. Imposible naman na lahat. Araw-araw. Gigil ka na. Motivated ka. Sa 365 days, malabong 365, motivated ka. Parang naka-C4 ka rin ba? Everyday parang naka-creatine ka na. Tsaka lahat naman sa umpisa lang yung parang gigil. Lahat naman. Lahat talaga. Magka-flat diba sa totoo naman, diba? Sa 365, in reality, gaano ka, sa gym perspective lang. Or kahit sa work perspective or sa school perspective. Anything na ginagawa nyo. Sa 365 days, tingin ilang araw lang kayo motivated talaga? Malamang less than half. So mga around 150, 100. 1/4 pa eh. Di ba ganun na lang? Bira lang talaga eh. Bira, sobra. Pero ano yung way sa'yo para mag-continue? Ano yung tingin mo? Kasi gusto ko gumanda katawan ko. I need to do this consistently. Kasi kung tumigil ako, parang for me, parang papakat ako ko, ganun. Ayun. Nakita mo kasi yung result na baka hindi mo ma-achieve yung gusto mo mangyari. Or pag tumigil ako, matatama rin ako. Yun nga, parang mawawala ako sa consistency. Pero most likely, nakikita ko sa disiplina talaga eh. By the end of the day, kahit discipline talaga nagiging ending. Kasi kung di ka disiplinado ng tao, hindi mo pinupush yung sarili mo. Wala, kahit pag di ka motivated, hinto ka lang kagad eh. Eh di kung 365 days, kalahati nun, wala mo na magawa yung goal mo kung yung nagpa-ear ka lang. Lang siguro yun. Kung araw lang na motivated ka. Oo, di ba? Kaya imposible. Dapat talaga, kaya gusto ko yung sinabi mo, Bads, na hindi siya dapat, huwag ka mag-rely sa motivation. Dapat mag-base ka sa discipline, doon sa goal mo pa din. Kahit hirap ka, yung why. Kahit di ka motivated, punta ka pa rin. Kaya ang laking bagay din yung mga coach, di ba? Yung mga silbi, yung mga mentor, yung mga kaya kami kasama. Kasi kahit di ka motivated, napupush ka eh. Oo, napupush ka eh. Kaya,
ganun, di ba, yung motivational speaker, maumay ka rin minsan eh. Oo, totoo naman. Totoo. Pero parang yung mga, minsan, pero minsan, yung ganda na sinabi na itong motivational speaker, di ba? Pero araw-araw na, inuulit-ulit. Saka nakakarin din eh. Alam ko din na rin sasabihin nito, hindi iba lang eh. Katulad nito, pinag-uusapan. Malamang narinig ng ibang viewers na rin to eh. Narinig na din nila yung, alam ko na yan. Yan ang sasabihin niya. Di ba? Motivation. Pero totoo yan. Hindi talaga mahalaga masyado yun eh. Nasa sayo talaga. Nasa sayo talaga kung paano mo i-handle yung, paano ka magpupush through sa buhay mo. Minsan nga ayoko makinig ng ganun eh. Kasi, hindi, basta parang, iba-iba minsan eh. Basta. Aminin ko ako, may time na sobrang kailangan ko yun. Na parang kailangan ko marinig. Pero most of the time, ayoko marinig. Kasi parang, sabi ko, basta tutulong. Kasi naniniwala kasi ako na sarili ko lang talaga to. Walang ibang tutulong sa akin. Panood ko, kung papanoodin ko lang si Jordan shoot na shoot, ako hindi shoot, wala nang mangyayari sa buhay ko. Ayun, motivate pa. Feel mo, galing mo na. Oy. Pero ang reality, nasa kwarto ka lang. Consistency na nun. Di ba? Minsan makaisa ka nga lang, kunyari, sige, gawin ko ito bukas. After bukas, wala na naman. So, kailangan talaga yung lang siguro, kailangan mo lang yun just to trigger yung sarili mo na, ay, kailangan kong gawin to kasi nakita ko nga ganito. Pero, huwag ka mag-relay doon or na parang umasa doon. Nanonood, okay na to, napanood ka. Wala talaga mangyayari sa buhay mo na. Kumbaga, hindi mo ma-achieve yung goal mo. Sige, pwede natin, huwag ko lang sabihin fail. Pangit na siguro yung negative yung process. Hindi mo lang ma-achieve yung goal mo o yung end result na gusto mo mangyari. Pag gano'n lang yung ginawa mo, humihinto ka in between. Ang hirap talaga. Sa ano rin eh, parang sa workout din. Yung end result na yung nakikita. Lagi kasing ganun eh. Lagi kasing ganun eh. Pinaghirapan ilang years bago mo ma-achieve yung katawan. Totoo, di ba? Parang di naman yung bukas. Parang marathon nga. Oo, ganun din. Pero sa inyo ba, kailan ba yung times na na-failure na failure? Failure kayo? Ganda yan. Ako muna. Sige, go. Hindi, ako nga nung bata talaga ako, parang, hindi rin kasi ako masabi. Parang yun yung pag-feel kong malapit na yung mga report card, tapos pag may read ako, yun yung time na tahimik na ako nun sa bahay or sa magpag-mall kami. Yun na yung patatak na sa isip ko. Hanggat sa meron nung nakitang quote na ano, parang pag bata ka, parang wag mo muna problemahin lahat, parang gano'n. Oo. Ano yun eh, lalaki sa babae, feel ko alam niyo yung quote na yun, sikat na sikat yun eh. Hanapin ko mamaya. Basta yun. So, yung bata ako yun, tapos, ano ba? Ngayon, after nung high school, parang na-enjoy ko na yung failure. Parang, kasi, yung best teacher nga talaga is, para sa akin, experience. So, kailangan ko talaga ma-experience lahat ng failure. Hanggang ngayon, mag-fail pa rin talaga ako. Hanggat sa succeed. Kahit naman mag-succeed ako, mag-fail pa. Basta, may failure pa rin. hindi matatapos yan. Hindi matatapos. Ayun. Kayo, saan kayo nag-fail? Ako, sige. Ako no, next. Kasi magkaganda yung sa inyo. Say the best. Say the best for last. Kasi dalawang best eh. Best for So, sorry. So, sa akin yung failure kasi sa akin, yun nga, yung syempre, di ba nag-try na rin ako ng mga business dati kami ni Lovert. So, nag-fail ako. Ang mali ko dati kasi nung medyo immature pa ako or medyo inexperienced pa ako, pag nag-fail ako, nagde-depress na ako, nalulungkot na ako, hindi na ako magta-try mag-negosyo kasi naisip ko sa pera. Hindi ko naisip na parang part pala yun ng negosyo. Kailangan ko mag-fail para matuto. Ang dami ko kasi, kumbaga, kaya ako nag-fail, feeling ko dati, malas lang. Hindi ako magaling sa negosyo. Yung pala nag-fail ako kasi di ako magaling pa na businessman. Ang dami pa kailangan pag-aralan, ang dami ko pa kailangan gawin, ang dami ko pa kailangan matutunan. So, nag-fail ako kasi nga hindi ko pa alam yung mga yon. Eventually, nung na-realize ko siya, nung yun nga, may nabasa akong book na you have to embrace your problems kasi problems and failure, dadating yan palagi. Hindi yan talaga, imposible na kahit sobrang ganda na ng buhay mo, hindi dadating yung failure or problem. Kasama yan sa buhay. So, parang kailangan mo talagang harapin, kailangan mong harapin, and kailangan mo pagdaanan. So, yun, yung na-realize ko yun, iniisip ko na mabuti kung bakit ako nag-fail.
kinukuha ko dun yung mga ay parang kumukuha ko dun ng mga yung kinukuha ko dun yung experience ko, yung mga natutunan ko, ina-apply ko na lang siya sa next business ko, ganun. Parang instead of crying or being depressed sa mga problema or sa failure, parang ine-embrace ko na lang siya and iniisip ko kung ano yung mga pagkukulang ko dun at ako nag-fail. Tapos, yun nga, eventually ngayon, pag may problema ako, natutuwa. Di naman natutuwa, pero syempre at the same time, problema pa rin yan. Parang ang bigat. Pero at the same time, natutuwa nga ako kasi parang challenge ako and sobrang saya ko pa pag iba yung satisfaction pag natapos ko yung pag na-solve ko yung problema. Parang kakaibang satisfaction, kakaibang pleasure siya. Sobrang tangina na overcome mo yung problema yun. Like, tangina nagawa ko yun. Dati iniiyak-iyakan ko lang yun or dati pag naharap ko yun, tatakbuhan ko yun or tatakasan ko yun. Ngayon parang tangina kaya ko siya tapakan or kaya ko. Alam ko na gagawin ko sa mga problema. Pero gets ko yung feeling mo na yun kasi di pagkagayon ako yung kasi medyo siguro masabi ko sa sarili ko medyo may pagka-problem solver ako. Mas kumbaga na-enjoy ko yung problema, yung failure. Let's say yung failure na kunyari nag-fail ka nga sa ganun. Na-enjoy ko siya, na-embrace ko na parang pag na-fail ako dito na solusyonan ko to. Natutuwa ka. Pleasure. Parang nabibilib pa ako sa tangina galing ko. Oo, parang may ganun. Kaya nagigigil pa. Pero gets ko ngayon sa'yo, Buds, kasi sa pagkakilala ko siya as a friend, parang kunwari nga may problema ako. Kahit anong problema yun about sa relationship, sa pera, sa buhay, sa career. Ikaw lalapitan sa gulong. Sa gulong. Lahat. Sa gulong, sa brief. Ikaw totoo ako kasi yun nga, problem solver ka nga na tutulungan mo talaga, hindi lang ako, lahat ng friends natin or yung mga naging girlfriend namin, mga naging chicks namin. Ay, hindi pala kasama. Yung tutulungan mo kami lahat, parang alamin mo lahat ng problema or parang willing ka to absorb everything tapos tutulungan mo kami i-solve yung problema. Parang na-enjoy mo nga. Yun nga kasi nga, yun yan, na-enjoy ko kasi yung feeling. Kaya nagigets yung sabi mo kanina na parang ngayon naharap mo na. Yung parang kasi dati tatatakbuhan mo, di ba? Yun nga, pag natutunan mo na kasing enjoyin or i-accept yung failures, hindi naman talaga siya harmful or hindi na siya punishment. Mag-e-enjoy kang i-solve, may-enjoy mo ibuuin yung puzzle na ba't nga ba ako nag-fail? Ba't ba ako pag na-tube mo, parang uy, yan sarap sa feeling. Kaya sa gets ko yung pakiramdam mo na ang sarap ng pakiramdam pag naayos mo isang bagay or yung nalagpasan mo yung failure or yung kung ano man pinagdadaanan ng problema. Parang gano'n. Tsaka last, parang mali ko rin kasi dati na ugali ko yung parang kunwari nag-fail ako or may mga hindi ako na-achieve or may mga hindi ako natatapos. Or may mga hindi ako na-achieve ng mga goals ko, parang may sinisisi ako ibang tao. Parang, so, alam mo yun, nung medyo tumanda and marami na ako na-experience, na-realize ko na parang wala kang dapat i-blame sa, kunwari, pangit yung buhay mo, hindi ka satisfied sa buhay mo. Wala kang ibang pwedeng i-blame kundi sarili mo. Kahit na mali pagpapalakas sa'yo ng magulang mo, hindi mo dapat i-blame yung parents mo. Partida maganda na pagpapalakas sa akin. Like, sinasabi ko lang sa ibang, kunwari, may hindi talaga napalaki ng maayos. Hindi naman talaga sila talaga may kasama. Kasi along the way, matututunan mo naman yun. At dapat sarili mo lang talaga i-blame. Sarili, kunyari, may mga problema ka sa buhay mo. Alamin mo bakit? Kilalanin mo sarili mo. Baka ikaw yung problema. Baka may habit kang hindi maganda. Baka may ginagawang mali-mali pa. Kaya hindi ka rin nagsasucceed. So, yun nga. Parang huwag ka mag-blame ng ibang tao. Talagang kung may problema ka sa buhay mo, sarili mo yung problema. Hindi ibang tao. Sakit ko kasi dati nagbe-blame. Parang hindi naman nagbe-blame. Pero like, parang, tangina kasi na-spoil ako kaya hindi ako sanay na, alam mo yung magtipid. Kaya yun. Kaya kumbaga kaya hindi ka nagpo-progress. Pero hindi. Parang, you blame other. Tangina, hindi naman, dapat nga matuwa pa ako na-spoil ako diba? Dapat hindi ko nga sila i-blame kasi binibigay na nga sa akin lahat Kasalanan ko na yun na hindi ako natuto. Na hindi ako natuto ng ganun pala. Yun lang. Accountability parang yun. Oo. Yun lang naman, Buds. Ikaw, Jay. Ay, ito. Feel ko alam niya to. Yung kay Zac Efron pala. Hindi ko. Masaya mo. Ay. When you're young, when you're young, yung nakita ko everything nung feels high school like the end of the world. It's not. It's just the beginning. Zac Efron. Efroners, ano tawag sa ganun? Ano nga itong palabas niya na to? Yung bumalik siya sa... High School again. 17 again. High School Musical. Yun lang alam ko kasi sa High School Musical. 17 again, ganda nun. Maganda. Oo, sobrang ganda nun. Lahat naman kasi na maganda, di ba? Hindi ko na naman napanood.
Kulang ako sa mga movies Maganda mga movies si Zac Efron. Gagi, ganda 17 again. Magaling si Zac Efron. Batak pa siya. Di ba ano siya ng daddy? Ay, daddy siya nung ano, bumalik siya 17 years old, tapos kaklase niya yung anak Lagi niya. pa nagbabasketball yun sa mga movie. Kaya maganda. Maganda pa. Magaling. Kumanta lang. Kumanta. Tsaka batak. Batak. Ikaw, Oh, Jace. Natural. Ano siya? Ano yung... Baka mapunta ka sa batak eh. Natural hindi. Natural. Hindi. Tingin ka lang, natural hindi. Natural yung Eh, kung katawan. ano, sinasaksak doon sa katawan. Yung si Zac Efron. Sorry, no offense Zac Efron. Pero okay lang Shoutout naman. to you. Okay lang. Oo naman, no offense. At least Do what works for you. Do what works for you, sabi nga. tama. I'm not your, ano. It works for Zac Efron. That's why he got Baywatch, di ba? Oo. Go, ikaw na, Jace. Tingin mo muna natural. No failure, Ikaw, tingin Jace. mo natural last. Hindi, sa akin ako talaga Natural. sino si Dara sa Baywatch. Nati ba? Nati? Sa akin. Ako kasi, takot talaga ako sa failure eh. Parang, yun nga, di ba nga dahil sa school. Di ko alam kung ba't takot. Basta, may takot din talaga ako sa failure. Pero natututunan ko habang tumatanda, habang nakikita ko lahat ng mga iba-ibang tao na kailangan talaga siya. So, siguro, tinatry ko lang yung best ko na bawasan talaga siya. Na bawasan ko yung takot na mag-fail, matakot, ma-judge, yung parang gano'n na kung may ginawa ka tapos hindi mag-succeed, gano'n. Kumbaga, mina-mindset ko na lang talaga na wala, kasama talaga yun. Na dapat nga, mas proud ka pa eh. Parang proud ka pa sa mga failure mo kasi yun yung kwento eh. Yun yung papaganda ng storya, di ba? Na kung ano yung talaga yung pinagdaanan mo bago ka maging successful. Kasi corny nga naman talaga kung Be given eh. Hindi no? mo pinaghirapan. wala. Nanalo ka na sa loto. Tapos, nanalo ka sa loto. Tapos, wala ka failure. Panalo ka lang palagi. Para si Mayweather siguro, di ba? Marami pa rin ganyan sa kanya. Lagi siyang panalo. Pero, dinaya. Ganun. Tsaka, mo, kung masaya ba talaga siya? Parang baka hindi rin eh, no? Parang mas gusto ng tao, si Pacquiao pa rin, di ba? Natatalo siya. Pero, talaga, laban lang sa laban. Ganun, kahit sino Fight fair. kahit sino yung kaharap niya, kahit Laban. matalo siya, laban siya. Kaya siya yung gusto ng tao. Unlike si Mayweather, di ba? Sure win talaga. Pero, alam mo yun, maraming mga matalino talaga. Masyado siyang madiskarte talaga. Namimili talaga. So yun, tinatry ko talaga na use yung failure talaga na advantage talaga siya na recipe siya for success. Tapos siguro na-feel ko na failure ako every time siguro na humihinto, yun nga, pag nag-stop. Pag wala akong ginagawa, doon ako parang feeling ko ina-anxiety talaga ako every time wala akong ginagawa. Like, kunwari, basic lang, kunwari sa gym, kunwari di ako makapag-gym, feeling ko failure na ako. Parang, talo na ako nung araw na yun. Maganda yan. Kumbaga, sobrang dali kasing, yun yung gym kasi yun yung isang way na para mapanalo mo yung araw eh. Parang ganun, di ba na? 1% better. Pwedeng lahat ng mangyari sa araw na yun, malungkot ka na. Kunwari, talo sa business. Road rage, may nakaway. Kaya away ka sa kalsada. Tapos may nabaril sa tapat mo. Di ikaw ako na. Nag-video ka lang. So failure yun, syempre. Malungkot ka. Pero mag-gym ka lang. At least Parang, may nanalo ka sa isa. alam mo na meron ka nagawa. Parang gano'n na. Kumbaga nakaisa ka na. Kahit anong stress ko sa araw na to, basta nakapag-workout ako kahit 15 minutes, papawis lang. Gano'n. Kahit magaan pa yung binuhat mo, kahit push-ups lang yan. Naka-isang 3 balls. Alam mo na, di na sayang. Isang 3 volts. Parang si Uncle Arnel. Naglakad ka lang Shoutout kay Uncle Arnel na lagi naglalaro sa acro, nagti-3 volts lang, tapos uwi na. Ay, grabe rin kaya failure. Ay, mag-usapan natin next time. Hindi, yun nga, yung kahit maglakad ka lang sa labas, di ba, na alam mo may nagawa ka something for yourself na unlike, kunwari wala kang ginawa na sa loob ka lang, feeling, doon ko parang ramdam talaga na failure na pag walang ginawa, kumbaga, yung parang may idea ka, tapos di mo nagawa, parang gano'n. Kasi,
para maraming times na ganun na dami mo sana naisip tapos di mo nagawa. Parang ganun. Feeling ko yun doon ko nafe-feel yung parang failure ako. Na parang mas masarap pa yung feeling sa akin na kunwari nag-apply ako sa work. Tapos di ako natanggap. Mas gusto ko pa yun yung kaysa yung may anxiety ako na dapat nag-apply ako. Pero paano kung ma-reject ako dito sa work na to? Parang di ako matanggap. Parang di ako nagsubmit ng resume. Parang gano'n. Mas feeling ko pa failure ako na di ko man na sinubukan. Parang naisip ko, matatanggap ba ako? Hindi, parang gano'n. Mas feeling ko failure pa ako kaysa yung makatanggap ka ng email na I regret to. Mas di ka natanggap. Mas okay. Mas maganda yun. At least na parang okay. Kaysa hindi ka pumunta. Alam ko na siguro, iba try na naman sa ibang company or ibang business, gano'n. So, yun, parang sa akin, mas masarap pa mas nawawala pa yung anxiety ko every time na sumusubok ako. Kaysa yung wala akong ginawa. Kumbaga, task-driven parang, meaning, ibig ko sabihin yung parang, let's say, di ba, sa isang araw, marami kang gagawin. Marami ka talagang gagawin. Let's say, dapat mag-grocery ka, mag-gym ka, punta, kunyari, papacheck up mo anak mo, kunyari ganyan. Sa tatlo mong gagawin, at least kung makapag-gym ka man lang, or nagdala mo sa hospital yung anak mo or papacheck up, kahit hindi mo na magawa yung dalawa, okay lang. Kumbaga, win ka pa din. Kesa naman sa zero lahat yun na wala ka talagang ginawa. For you, mas failure yung ganun pakiramdam. Parang ganun ba? Or ang ganda nun ba dyan, like, di ba sabi mo takot ka sa failure? Para sa akin hindi Kasi ako guys, like kunwari, ipapalit ko lang sa audition, sa kanya apply job, sa akin audition perspective. Gago may time hindi ako pupunta sa audition dahil sobrang takot ako na, hindi rin ako matatanggap. So, para sa akin galing kasi ikaw matapang ka pa kahit pa paano. Para sa'yo, okay nang pumunta ako tapos di ako natanggap sa audition kaysa uwi ako na kaysa hindi ako lumabas talaga, anxiety ka pag di mo tinry pa mas feeling ko doon ako mas nag-fail. Parang failure. Parang alam ko sa sarili ko na mas na mas pangit yung feeling na hindi ko inisip ko paano kung nakapasa pala yung parang gano'n, parang mas pinapasuffer myself ko na mas matagal nun na yung thought na di mo alam kung ano mangyayari kasi yung what if kuwari nakita mo na meron kuwari sa audition mo nakita mo ako dapat yan o parang gano'n, di ba mas magaling pa sana ako dyan parang gano'n yung feeling. Doon ko na-feel siguro. Diba, babaguhin ko yun. Tatanda ko tong sinabi mo sa akin na promise, di daw matatakot pag audition or sa mga, kunyari, di man audition or kunyari apply ng mga kung ano-ano, trabaho, apply sa company mo, ganyan. Ako kasi until now naman, takot din naman ako na kuwari, like, kahit ano pa yan, kuwari, basta takot naman talaga tayong ma-reject or mag-fail. Kumbaga parang learning process lang siguro sa atin sa akin din na bawasan talaga. Kumbaga dapat mas matapang gano'n. Nagpa-factor yung masyado natin iniisip yung aminado rin ako dito yung iniisip ng ibang tao. Kaya takot tayo mag-fail kasi nangyari na naman ng ibang tao. And nag-fail nga, hindi nga yung nakapasok sa ganyan. Nag-audition nga yun sa role hindi nga yung nakuha. Pero dapat kahit pag-usapan nila yun, dapat wala kang pakialam. Parang gano'n. Diba? Kasi gano'n naman talaga yung tao, posibleng hindi ka mapag-usapan or baka nga hindi ka pinag-uusapan pero iniisip mo pinag-uusapan ka. Parang gano'n. Diba? So feel ko big factor yun kaya takot tayong mag-fail kasi masyado natin iniisip yung ibang tao which is big baka naman hindi tayo iniisip. Tsaka marami rin silang syempre problema. Like ako rin dati, sama ko lang rin nabasa ko lang rin sa isang libro na which is nakatulong sa akin na huwag mo talaga isipin yung iniisip ng ibang tao. Ang gawin mo talaga pagpapasok ka sa room, huwag mo talaga isipin kung ano yung iniisip. Huwag mo pansinin kung ano yung iniisip nila. Kasi tsaka ang tao kasi mas importante mas iniisip nila yung sarili nila kaysa sa'yo. Kung how they look, how they smell during that day, sa office. So, hindi sila sobrang invested sa'yo. Hindi sila super invested sa'yo. Siguro nakita ko nila, nakapanty si Alan yan. Ganun lang. Pero balik siya sa... Matatandaan pero okay naman yan, sorry. Pero nasa pake. Pero wala rin sila pake. Parang, okay yun, but... ako mo. Nagpakita si Alan ng puwet niya. Get. Pero ganda, totoo. Pero ang hirap din iwasan. Kasi ako, aminado ako sa ganun Ganun na. Kahit sa school, grade school, high school pa lang ako. Yun ako. Tagal ko mag-ayos ng buhok, feel ko, di ba, parang ganun. Di naman kailangan mga ganun. Totoo yun. Yung pala, isang tingin lang nila sa buhok. Ganda ng buhok. Tapos okay na. Pero Wala hindi na. niya alam 3 hours mo. Yun sinabi mo last time, di ba? Tsaka totoo naman yung
akala lang natin may care I mean, Meron. feeling natin, May chance meron. Pero Hindi, di I mean, sobrang... Di I super mean, invested. I mean, yung parang, feeling natin sobrang nagmamatter yung opinion nila. Oo. Pero in reality, sinabi lang nila yun. Pero kung hindi man ganun yung resulta mo, or kunyari, hindi ka pogi, hindi ka pangit, or pangit ka, parang kung ano man yung suotin mo, kung ano man opinion nila. Wala ka na Saka, doon. wala na dapat. Saka sa kanila rin, sinabi lang nila, pero hindi naman yung porket na sinabi nila yun ka na. Kumbaga, hindi talaga nagde-define Pero yun for you, pogi ka dun sa Oo, araw na yun. Hindi, doon ka maniwala. Oo, di ba? Yun na eh. Tsaka, Hindi sila tama ka. tsaka by the end of the day, i-comment man nila yun. And so Re-reflect so what? sa kanila. So what? Sa kanila yun. Kumbaga, buhay ka pa rin naman eh. Hindi ka naman namatay sa Oo, sinabi hindi ka nila. naman namatay sa hindi ka na. Basta hindi siya Makakalimutan. malilimutan. Malilimutan din eh. Like, Yun, diba, tama. Sa road rage, tingnan mo. Wala. Ngayon, trending. Makalimutan. Kahit mag-trending ka pa na pag-uusapan ka, di ba? Doon ka lang sa Mikat Ina yun. Oo, Wala hindi. rin. Makakalimutan din na tao. May panibago May na naman. panibago. Kasi hindi naman talaga sila hindi nagmamatter sa kanila ikaw masyado. Mas Or Kung may nangyari. nakakaya kang ginawa, Oo. makakalimutan na rin nila. mas nagmamatter sa kanila. Sarili naman talaga nila. Oo. Medyo, probably baka matandaan nila, maalala. Pero, Siguro invested sila one night. Kinabukasan. Saka Sige yung hanggang mga may kinabukasan. sinasabi naman, yun usually yung di nagka-try. Oo. Di ba yung mga nagko-comment? Totoo. Magko-comment sila kasi di pa nila nagawa. Experience. Parang gano'n, di ba? Kaya, Hindi nila alam yung feeling. Yung hirap. Oo, pero pag try, yung mga yun nga, di ba, sabi, pag yung mga tao nagka-try yung mas mataas sa'yo, hindi ka naman na anuhin yan, di ba? Pero yung mga maraming sinasabi, yung mga hindi pa hindi pa nagagawa, nasa baba mo, gano'n. Ayun. Ay, si Justin. Justin pa pala. Sorry. Ay, Sorry, man. Sorry, man. Walang masasabi. Ito pala yung pinakamaganda. Wala. Ano ba yung tanong? Ano ba yung failure? I don't fail. Oh, yun yung sakit na. Ano ba yung Ano yung nag-fit? ano yung experience? Kailan mo na-feel na failure ka? Ano feeling mo failure? Kasi yung simula nung tinanong mo kanina, parang dalawa lang pumasok sa isip ko eh. Parang, naalala ko lang, kung siguro ko, sa experience ko mismo, yung time na naramdaman kong failure, parang dalawa lang naalala ko sa pakiramdam ko. Yung isang una kong time, yung itong lately ko lang na-realize, parang siguro mga 2 years ago, basta late ko lang siya na-realize na yung feeling ko failure ako. Na-define ko sarili ko as failure ako. Yung hindi ako nagtatry. Kasi ako masyado akong safety na tao. Lagi ako, parang nandun ako sa low risk lagi. Nandun ako, hindi ako masugal, hindi ako risk taker. Kumbaga kung malaking investment. But regardless sa invest, let's say, kahit saan sa bagay, kunyari, yun nga, kunyari, mag-apply ako trabaho, or kunyari, papasok ko sa isang school, kunyari, gusto ko mag-aral sa isang ganitong school. Harvard, let's say. Okay. Hindi ko na itatry. I rather stay here, dun sa kung nasaan ako, kesa i-reject ako niyan. So, hindi ka risk. Hindi ako nag-risk. Parang feeling ko, wag na. Parang, lagi ako nag-safety net. Parang ayoko ma-feel yung rejection. Ayoko ma-feel yung, hindi ako, basta may fear ako ng rejection. Parang ganun. Yun yung na-realize ko lately na sabi ko, shit, ito yung failure ko. Kasi ang dami kong what if ngayon. Sabi ko sa utak ko na parang, kasi yung na-realize ko, yung mga bagay-bagay na sinubukan ko lately, sinubukan ko kunyari, mag-content, kunyari gano'n. Kaya ko pala eh. Mag-live, kaya ko pala. Sabi ko, nakukuha ko naman pala yung gusto ko. Basta sinubukan ko. Sabi ko, kasi yung napapanood, yung nag-iisip ako, nagre-reflect ako sa akin that time. Sabi ko, what if kung ginawa ko pala to dati? Kung ganito ginawa ko dati, kung hindi ko lang siya inisip, in-execute ko siya, hindi ako nagpadala doon sa fear ko na rejection or mag-fail ako sasabihin nga ng ibang tao katulad ng mga ganyan opinion ng ibang tao. Ay, si Justin nag-live. Ganun. Nagmamatter ba sa'yo yan? Ganun dati. Ganun talaga sa kasi yung sa... yung ganun. Yung parang ako, lalo sa yung sample pa, kunyari, let's say, dati kasi yung generation for me, generation ko, pag nagbenta ka, feeling mo, loser. Nangangailangan ka sa pera. Wala na tong pera. Ganun yung sa generation namin. Nag-aalok, wala na. Flyers. Wala na tong Or pera. loser. Loser. Basta iba tingin nila eh. Pag nagbebenta, parang... Ako nga rin yung sabi ka. Ganda nun. Pero totoo yun. Kumbaga yun na yung feel ko talaga. I mean, loser ako. Feeling ko hindi ako class. Tsaka parang nakikita ko parang naisip ko dati ayoko maging ganyan. Ayoko yung mag-aalok ako. Yung ganyan. Yung mag-aalok ako. Nagmumukhang loser. Bibenta ka, tas Mukhang cheap. bibenta ka. May pagka kasi. Hindi, parang... Aggressive. May pagka-aggressive. Inano kasi sa atin eh. Parang siguro, pinindset siguro sa atin na pag ganun cheap or
or failure or Siguro, pero di ko rin masabi. Kasi wala naman or pag talaga nagbebenta nakakaya. Oh, Ganun. wala nagturo sa akin pero yun nararamdaman ko. That time, yun yung sa Oo. experience ko, yun nararamdaman Same. ko na feeling ko, judge ako, feeling ko, Naghihirap. ikakahiya ako. Parang, Yun nga, masyadong Ayoko inisip maging ganyan, yung inisip ayoko ng iba. maging oh, tas, ayoko maging ganyan. So, kaya ang tendency ko, sabi ko, yun yung na-realize ko, sabi ko, ang lungkot pala nun kasi napupunta ka sa what if. Yung kinompare ko siya doon sa mga tinusunubukan ko na feeling ko na-reject ako, kunyari, ganun. Mas nagiging happy ako, yun yung sasabi nga ni Jason. Sabi ko, kasi kaya ako nagiging happy kasi nakaka-move ako. Meaning, hindi ko na to papokusan. Let's say, nagkamali ako dito. Kunya papunta ako sa kaliwa, naligaw ako. Dead end pala. So ngayon, alam ko na hindi na ako pupunta kasi dead end. Dito na ako sa kanan, may kaliwat kanan, may daming option. Next play. Na-explain. Kumbaga nandun na ako. Nababawasan ko na yung mga options ko, which is, the more option I have, doon ako nako-confuse. Which is, yun yung nangyari sa all throughout my life. Anxiety pa yun. Yun yung na-realize ko lately. Yung mga 2 years ago lang. Yung basta recently sabi ko, shit. Kaya ako nahihirapan mag-decide. Kaya ako nagiging indecisive. Because ang dami kong option. Dahil hindi ako nagbabawas ng option. So yun sabi ko, dapat palang ginagawa ko na talaga. Sinusubukan ko. Okay na ako ma-reject. Okay na ako mag-fail. Okay na ako magmukhang tanga dyan. At least alam ko, hindi ko na gagawin yan. Ito na ako sa next stage. Yun yung for me, one failure ko na na-experience sa buhay. Yun yung realization ko. Isa pa sa failure na na-experience ko sa buhay, yung nag-a-apply kami barkada. Kakagraduate lang namin ng college. Hindi pa kami graduate technically, pero naghahanap na kami ng job. Parang graduating na kami by March, pero January naghahanap na kami ng work. So, kami barkada, nag-apply kami sa isang company, IT company siya. Kilala siyang company. Apply kami, lahat sila lumusot. Ako lang yun. Even though, alam naman ng mga barkada namin, ako yung mas may alam. Pero ako hindi lumusot. Ba't ganon? Failure. Na-experience, tapos nag-trigger sa akin, naalala ko din nung naghahanap ako ng college, naghahanap ako ng school, from high school to college. Nag-apply ako sa UP, nag-apply ako sa San Pedro, nag-apply ako sa UST. I remember you. Yan. Yun yung mga... Sinasabi mo maraming chicks. yan yung mga... Grabe. So, yan, Grabe, to be honest, yan, yung mga in-applyan ko. So, in-applyan ko yung school. Pero ang goal ko lang naman that time, UST. Kasi nga maraming chicks. Ay, hindi. Gusto ko talaga yung school. Gusto ko yung school. Kwento ko lang to. So, parang yung akin, yung UP nag-try ako because of my mom. Kasi sabi ng mom ko, itry mo. Kailangan mo ma-experience paano mag-exam. Kasi siya yung Right kasi, minus wrong. Oo, right. Right minus wrong. Tapos siya yung pinakauna may entrance exam sa buong bago ka. Siya yung una eh. So, sabi ko, sige, try ko na. Pero alam ko, hindi ko na siya seryosohin ang aking experience. Kasi yun ang tinuro sa akin ng nanay ko eh. Kali mo, tsaka baka lumusot ka nga naman. Spot lang si So, hindi ako masa. Sure, pero hindi ako malungkot kasi expected ko yun eh. Sabi ko ganda. So ngayon, ito na yung UST na, which is doon ako, yun yung gusto kong school. Yun yung that time, ito yung gusto kong pasukan. Exam ako, blah, 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 ganyan. So, pero nag-feel ako. Hindi ako natanggap sa UST. Sabi ko, tiyatapon ako sa ibang school, yung sisters ko, na ayaw ko na magitin yung pangalan ng school. So sabi ko, shit. Sabi ko, parang, feeling ko that time, feeling ko parang, bobo ko ba? Parang makikita ko yung kaibigan kong kaklase ko mas mahina sa akin. Parang namasya siya doon. Sabi ko, bakit ganun? So, na-realize ko nung na-experience ko na ulit. So, na-lost ako na. Parang sabi ko, bahala na kahit saan na lang. So, hindi nakagraduate na ako. Ganyan. Punta na ako sa school ko, sa Adamson. Tapos, graduate na ako ng college. Hindi, Blue Hip. The Falcon. So, ngayon, itong college, yung nag-add mo trabaho, nag-fail ako. Nag-reflect ako. Sabi ko, shit, saan ako dinadala? Ba't na naman ako nire-reject ng sa gusto kong puntahan? Which is, ako na-realize ko nung nag-fail ako sa UST, yung mga na-achieve ko from the school namin sa Adamson, sabi ko gano'n, malamang baka hindi ko ito na-achieve. Hindi ko na-feel yung, baka okay, parang isa ako sa mga good student kung nasa UST ako. Doon kasi sa Adamson, na-feel ko na parang, one of the best. Parang, siguro, kasama ko sa mga top. Parang masasabi sa top student ka. Parang, kaya na-reflect ko lang siya nung graduate ako. Sabi ko, nakuha ko yung mga achievements na binigay sa akin ng school. Sabi ko, shit. Baka yun yung siguro yung reason kung bakit ako dinala dito. Hindi ako tinanggap ko sa school na yun. So nung time come na sa opisina naman, ito na sa trabaho. Sabi ko, puto, na-reject na naman ako. Saan ako dadali na naman nito? Wala, nagtiwala lang ako sa Diyos. Yung na-realize ko ngayon, kung nasaan ako career ko ngayon, sabi ko, mayaman na ako. Tama pala. Nasa under na sila. Tapos na-realize ko, yung failure pala talaga, yung mga rejections, yung mga ganun, may reason. Hindi siya yung end of the world.
baka dinedirect ka lang sa tamang landas o sa mas magandang landas. Kasi kung hindi ko nga naramdaman ko, USD ako, malamang baka ordinary estudyante lang ako or wala akong, hindi ko na-achieve yung award na gusto ko Pero tingin ko marami kang chicks doon. Pwede. Sa USD. Pero what if, diba? Pero doon ako sa experience, doon sa nangyari na talaga. Pero okay na rin kasi mas marami kang chicks pa lang ngayon. Hindi ko na masabi, pero happy ako doon sa naging result. Kung ano yung kung ano na naging dating ng buhay ko doon from that rejection or that failure. Pinaganda lang yung buhay. Oo. Baka nga talaga siguro bawat fail, no? Or bawat failure na ginagawa niya. Diba siyempre si Lord rin naman nagbibigay sa'yo. Or di niya pa binibigay sa'yo yung pagiging successful pa kasi gusto niya pa matuto ka. Baka may, di ba? Yun yung natutunan ko. Parang sabi ko, masakit lang talaga yung failure. At first, talagang struggle ko for months, years siguro. Lagi mong babalikan na path. Nag-fail na ganun. Pero marirealize mo lang pag may nangyari na maganda sa buhay mo. Katulad, parang masabi ko naman, okay ako, satisfied ako sa buhay ko. Parang sabi ko, yun pala yun. Kasi sabi ko, kung hindi ako napunta doon sa mga yun, baka hindi ko kay tropa, parang hindi ko kay barkada. Kasi baka iba yung secret friend ko. Baka tipolo na opportunity ka. Jace, baka success yun para kay Buds, no? So, baka sorry? Yun ang failure na napunta sa atin. Ngayon, failure ako kasi kasama ko kayo. Pero yun, kumbaga yun lang yung point ko. Parang, wag kayo matakot sa failure, sa rejection. Kasi yun yung, baka dinala ka sa ko eh. Baka kasi dinadala ka lang sa mas magandang path or probably siguro sa pakiramdam mo hindi magandang path pero paniwalaan mong dinadala ka lang sa mas magandang ending, di ba? Dagdag ko lang dun sa sinabi niyo kanina, yung ganda yung yung mga nagbebenta, di ba? Oo, yun. Yung benta. Balikan natin yung benta. Bakit yun yung tingin natin na bakit nga ba? Na hindi okay. Tapos ngayon, yun pala yun, sila yung pinaka-successful. Sila, di ba? Parang sila kasi sanay na alok ng alok. Kung ayaw. Shoutout again kay Bro Nick, sabi niya, ang pinaka magaling raw na skill is sales talaga. Tsaka yun talaga pinaka pagpapayaman raw sa'yo. Sales. Na beta ka raw kahit ano, pag magaling ka, wala. Parang na mindset dati nga sa school na, di ba na, lagi, grades talaga importante. Tapos yung kapag nag-alok-alok ka benta, parang yun yung marireject ka lagi. Yun yung parang negative. So, parang yun nga, yung nakikita naman natin ngayon, yun yung... Hindi naman pala. Yun talaga, parang baliktad talaga yung... baliktad yung isip ko dati na... kailangan mataas grades, ganyan. Tapos, nakikita ko ngayon na parang baliktad nga yung mga... nag-aalok-alok nga yung mga nagbebenta. Parang nagiging mas successful pa sa buhay. Kaya nga, yun talaga, siguro... Di, tsaka matapang sila kasi, I mean, kahit ano ibenta nila, kaya nila ibenta. Kaya yung marap eh. Kaya idol ko yung hindi takot sa rejection. Believe ako sa mga taong yun kasi yun yung mga nag-aalok, yung mga nagtatry ng try, yung mga hindi takot sa failure. Hindi takot sa kahit umutang ka flyer, ganunan mo. May mararating talaga. May mararating talaga. Yung kahit okay lang sila umulit sa umpisa. Okay lang sila. Kasi totoo naman, hindi ka talaga umulit sa umpisa. Pero feeling mo na umulit ka sa umpisa. Pero pwede na today, natutunan sa experience. May natutunan mo na yung kapag nag-start ka, pero yung level of thinking mo, iba na kasi dahil sa experience mo. Parang sa analogy ko kanina, di ba? Sa dead end, sa maraming daan, kung nagpunta ka sa kaliwa, dead end na, di ba na magiging, bawas na eh. Ito na lang magiging option mo, mas madali na, hindi ka na ibabalik doon. Tanga ka na talaga. Pinalik ka pa yung dead, alam mo na ang dead end. Oo, di ba? Nasa sayo na yun, parang ganun. Kaya sa akin talaga, yun yung mga experience ko na failure, na parang, by the end of the day, may reason. Mapapaganda yan by the end of the day, hindi mo lang alam. Basta tumuloy ka lang sa buhay mo. Huwag kang parang dahil nag-reject ka, nag-fail ka sa audition, nangyaring ganyan. Suko ka na. Parang, wala na, dito na lang ako kasi hindi man ako bumagsak. Di ka na nag-aral. Pwede akong bumagsak eh. Hindi na ako mag-aaral. Di ko natutuloy. Hindi ko doon sa school na to. Ayoko na pumasok. Kasi ganun yung, di ba mga kwento lagi, ayoko na kasi hindi ko naman nakuha. Hindi ako nakapasok sa school. Huwag naman ako sa school eh. Papapasok dyan, papagalitan lang ako ng kayain lang. Inom na lang. Yossi na lang tayo sa labas ng school. Gimmick na lang tayo, di ba? So, ang sa akin nga. One chicks na lang tayo, Jay. Sabi ni Crino. Tayo, wala pa lang babae dito sa LSGH eh. Saan ba? Ano malapit na sa girls school sa LSGH? Pobeda. Punta tayo Pobeda, Jay. Sa Billy Jay Star. Tama ba? Ganun ba sa Billy Crino? Ika pala. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ano lang alam ko na. Aral. Hindi ba babae ni Crino? Dilipat sa school. Aral. Hindi nagsusulo kasi siya. Nagsusulo. Ayaw niya na may kahati. Iba pala si Jason. Ayaw mo kahati si Crino pero kalahati lang. Parang joke lang, Crino. Pero basta sa akin yung lesson runner.
lesson lang talaga sa akin doon yung ang lesson na natutunan ko talaga is yun, okay lang mag-reject, okay lang mag-fail. Tapos mas makakaroon ka ng direction basta ba nag-fail ka kasi nga leads you to more option or less option na mas madali mag-decide. Kaka yung yun nga, yung wag mo din makita yung opinion ng ibang tao. Yun yung talagang 2 lessons na until now, lately ko lang naman yan na-realize ngayon. So, yun yung gusto kong baguhin. Kahit lahat sinasabi. Oo, hirap. Hirap pa rin. Oo. Kahit alam na natin, parang hirap pa rin na hindi isipin yung iniisip ng ibang tao. Kasi para kunwari, ano yun, family or close friend, di ba? Yung nagsabi mo. Ibang tao, di ba? Ganun. Katulad, yung last episode natin, last 2 episode, yung politics, tinakal natin, di ba? At first, iniisip natin yung opinion na ibang tao. Baka kasi, hindi na tayo, tayo ng mga tao, i-bash. Kasi, nag-politics tayo or nagbigay na tayo. Pero, still, may 1,000 plus na nag-view. So, for us, success, yun ang definition natin, di ba? Buti na pilit mo. Diba? Ako ba? Siya lang nga. Kayo nga na, di ba? Si Direk tsaka si Vern, di ba? Parang buti nga pinustro nila. Ako talaga nag-isip kasi di ko iniisip na ibang tao. Di ba? Yun nga. Di ba? Pero di ba, it helped. Nakatulong sa amin kasi yung pala yun, na dahil sa pinustro mo, dahil pinustro mo yun, at least tumapang na ako, magtakal ng mga ibang topic. Ano pa ba next na? Ano ba mga gusto ng mga topic? Di ba yung... Hindi, kwento ko lang din yung yung time ulit na na-feel ko yung pala, yung parang end of the world. Okay. Yan, alam ko yan. Nung Siyempre, nung Hindi, yung... Ano ba yun? Siyempre, end of the world. Yung nung 2020, di ba? Parang 2020. Matagal na. Di ba parang na... Ano ba ngayon? 2025 pa lang. Okay, basa tayo comments. Mali ka na nauna. Hindi, patuloy na natin. Sorry. Basa tayo 2020 kasi di ba medyo yun. Nag-fail siguro yung family namin sa business or kami nun parang from ganun. Basta yun na lang. Roller coaster. Roller coaster. So feel ko dun end of the world na paano kami bubangon, may mga utang, ganun. So, ayun, feel ko nangyari yun kasi nga sobrang spoiled namin eh. Kailangan namin matuto. Yun yung... Kung hindi namin alam. Kung hindi ginawa ni Lord yun, hindi lang sa pag-handle ng pera eh. Kung hindi ginawa ni Lord yun, siguro hindi kami magta-try ng mga ibang bagay. Baka din yung ginagawa at ayaw niya kami kasama ni Jason. Hindi, pero malamang Sure yan. Malamang nasa court tayo ngayon. Hindi, basta parang feel ko parang hindi kami mag-grow. Kaya feel ko ginawa yun ni Lord para matuto. Close naman kami ever since meron man kami or wala. Pero dun sa nangyari yun, kami magkakapatid mas nag-usap kami about hindi. Dati kasi usap namin puro sa gastos or sa NB or sa kung anong pwedeng gawin. Mga ganun. So, yung pag-uusap naman namin nung time na nangyari yun is paano namin isosolve na wala kaming leader na kailangan kami mag-isip paano namin isolve tong problem na to. Kung hindi namin isolve to, may mga mawawala. Kumbaga nag-uusap kayo lalo. Nag-uusap kami ng sobrang seryoso. May mga ano pa kami nun eh, parang ang hirap sobrang nung feeling din na tingin ko di kami nagalit kay Lord dun kasi feel ko ginawa niya yun, nangyari to lahat kasi gusto niya kami lahat mag-grow. Kasi if ever hindi mangyari, hindi kami mag-grow. Ganun. Tsaka parang realize ko rin talaga lahat talaga ng tao, lahat wala. Kahit yung pinaka malupit na tingin ng tao, pinaka-successful. Talagang meron. May failure talaga eh. May struggle talaga eh. Parang wala talagang escape dun. Parang, sure talaga yan kahit wala akong maisip. Wala. Jesus Christ lang yung perfect eh. Lahat, wala. Doon may failure din siya. Napako siya sa cross eh. Di ba? Malupit nga yun eh. Hindi naman lahat naniniwala, di ba? Di naman. Failure pa siya kasi di naman lahat naniniwala sa salita niya, sa kanya. Dami pa rin masamang tao, di ba? Tsaka yun nga, may iba rin naman tao, ba't mo papakita yung struggle mo? Diba? Ayaw nila. Papakita mo lang yung iba, pero syempre, lalo na yung mga nagko-content, papakita lang nila yung highlights lang. Syempre. Pero ngayon, nagbabago ni. Parang, pinapakita na rin. Parang mas gusto na ng tao ngayon. Hindi na yung puro happy. Parang mas hindi na sugar-coated. Hindi na sugar-coated. Sumisikat na lalo yung mga.
Kasi by the end of the day, mas makaka-relate kasi sa authenticity. Kasi di ba pag nakita mo puro success na kunyari puro luho lang, wala naman ganung tao eh. Hindi ka na makarelate. Hindi ka na makarelate. Hindi ka na makarelate. Parang ano yan, puro ka na nang bili ng luxury item, bili ka na Saan ng... nanggaling? Di ba? Saan nanggaling yan? Ano ba? Di ba? Kaya iba pa rin talaga. Papanurin ka siguro, pare. Wise 3, oo. Hindi, pas bumagsak ako. Oo. Pero gano'n naman talaga. Hindi, tsaka mas exciting panoorin yung mga yung mga struggle stories, yung mga successful stories, yung mga may pinagdaanan Up sila and down mahirap. talaga, up and down Oo. talaga. Pero which is yan yung gusto ko sa social media naman, to be honest. Up and Kasi ang dami ng variety ba yun? O options na kung ikaw ako, hindi ko ako Dami ng pinagdadaanan. blueprint eh. O, di ba parang ikaw, ako, di ba parang gusto ko happy thoughts. Puro happy lang papanood kong video. Hindi katulad dati na TV lang, teleserye lang. Yan lang mapapanood ko. Hindi na, wala na akong Ano yan? other option. Kumbaga scripted. Scripted. Unlike Ano na? ngayon, parang pwede mo na panoorin buhay ng ibang tao. Oo, mas matututo ka na. Sobrang mas madali yung buhay ngayon, bro. Pwede totoo. pala yun. Parang sipin. Pwede pala yun. Parang, kunya, nalolos ka, di ba? Parang Si ano nga na ganyan eh. Gusto mo maalala ko, may video nga pala si Bern, ganito yung ginawa. Ganito. Pwede pala yun eh. So, parang nakaka-relate kasi hindi, kasi feeling natin lagi, tayo lang nakakaramdam ng pagkakamali o yung mga failure eh. Feeling natin tayo lang lagi may ganun parang. Pero hindi natin alam. Pare-paras naman tayo. Parang sabi mo, mahalas. Mahalas ko. Ako lang ata. May ganito eh. Bakit ako lang lagi? Parang ako lang. Pero hindi mo lahat Strongest diba? Strongest soldier. Lagi ko nga iniisip pag may problema ko or may mga ganyan akong sabi ko lang, hindi man ako naka-experience ng neto. Hindi lang ikaw. So, malalagpasan ko din to. Probably kailangan ko lang manghingi ng tulong sa mga taong naka-experience nito, sa mga hindi ba? Kasi sure ako hindi lang ikaw naka-experience. Ilang years na meron tao sa mundo, di ba? Ang dami. Kaya, kung nag-fail ka, dapat huwag ka talaga matakot or may problema, huwag ka masyadong magpaka-down. Kasi may nakaligpas dyan. Makakaligpas ka rin kung gusto mo makaligpas. Saka masasarap feeling. Sarap yun. Sobra. Yung alam mo yung feeling na productive ka. Yun yung exact feeling ko. Pag feeling ko na-reject ako na alam ko na. Or ginawa ko kahit nag-fail ako or hindi ko nagawa yung result na gusto ko. Feeling ko, productive pa rin ako. Yun yung feeling ko. Kaya ang saya pa rin sa feeling kahit nare-reject na ngayon. Kahit natalo ko sa basketball. Pero feeling ko, shit, nakapagpapawis naman ako. Ang ganun na yun. Lagi ko, nandun na ako sa ganung, iniiba ko na yung perspective ko lagi. Hindi na laging, malungkot ka talaga talo. Pero wala, ganun talaga. So okay na siguro yung natira mo yung shot. Mintes Kesa hindi mo tinira. Wala, hindi ka naglaro. Ganun. Kaysa hindi ka naglaro, di ba? Totoo. Napainom mo pa si Doc ng marami. Shoutout pala kay Doc Mel na tatalunin namin. Kaya maglalaro na si Jason bukas. Yon. Next week. Last week naglaro na eh. Ayun nga pala. Sorry. Pero failure sa amin yung last 2 episodes hindi kami nag-shoot. Failure sa amin. Kaya bumawi kami ngayon. Hindi na maulit yun. Hindi na maulit. Sana. Sana, Lord. Basta walang katapusan naman yung failure tsaka yung problem. Tuloy-tuloy yan. Part ng process sa buhay. Part ng buhay. Part ng buhay yan. Kaya, Hindi pwede mawala yun. Pag nawala yun, patay ka na. Ibig sabihin, hindi ka na nag-i-exist sa mundo. Nabaril ka na nun. Nabaril ka na. Kahit kung sabihin natin yung mga pinakamayayaman, meron yan. Meron. Mas malalim pa. Baka nga mas malalim pa eh. Wala naisip mo, talo ka. 10K. Yun, bakit at 10 million? Oo, 10 million. Billion na yun. Yun nga. Baka nga pagdating natin dun, sabihin natin, ay parang gusto ko yung dating buhay. Oo, di ba? Gusto ko pa rin dahil simple lang, di ba? Ganun na yung mga naririnig ko. Gusto ko nga dating Ilang empleyado na yun. Kung sa 10 milyon, di ba? Ilang empleyado na. Ilang pamilya na kailangan mo nabuhay mo. isipin lahat yun, no? Diba? Pero ngayon, wala pa empleyado. Konti na. At least, sarili lang. Ilan ba empleyado mo ngayon? So, yun. Yun. Thank All you, buddy. all good. Comments? All goods. Ganda ng Comments. topic mo, Jason. Ganda ng topic ni Jason. Ilang hours tayo? Oo. Ganda ng 1 hour lang ba? Ilang oras pa yun? 24 minutes. Grabe, Jason. Iba ka. Topic niya, no? Iba talaga pagdating sa Jason, iba mag-topic. Haba ng topic mo, haba pa ng TTF. Di. Sana lagi tayong pagbigyan. Oo nga. May TF kasi to per episode. Oo, businessman. Mahal lang. Sumayaw, kumanda sa ritmo ng ating kwento. Kasama ang bawat isa.